Magandang umaga, narito si kapatid na Joseph Branham mula sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana. Minamahal na mga kaibigan, alas 12 na ng gabi sa Jeffersonville, alas 7 sa Africa, alas 10 sa Arizona. Ang nobya ay pinagsama-sama mula sa buong mundo. Naghihintay kami sa buong linggo para sa sandaling ito. Nasa ilalim tayo ng matinding pag-asa. Naghihintay sa Diyos na magsalita sa atin sa pamagitan ng mga labi ng tao, sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang ikapitong anghel na mensahero. Nagdarasal tayo. Panginoon, ihanda mo ako, pahiran mo ako at bigyan mo ako ng higit pang kapahayagan ng iyong salita. Kami ay nasisiya dahil alam naming tiyak na ang propita at ang propita lamang ang may mga salita ng buhay para sa oras na ito. Maaring hindi natin may paliwanag ang lahat ng ito, ngunit alam nating pinaniniwalaan natin ang bawat salita na nanatili rito. Alam natin, tulad ng ginawa ng Panginoon kay Moises, ang Diyos ay nakatakdang luwalhatiin ang kanyang propeta bago tayo. That time, niyanig lang niya ang mga bundok. Sa pagkakataon ito, niyayanig niya ang langit at lupa. Dumating na ang sandali, ang aming mga puso ay tumatakbo sa loob namin. Naririnig namin na nagsisimula ng tumugtog ang ating pambansang awit. Sa isang pagkakaisa, ang nobya mula sa iba't ibang panig ng mundo ay bumangon at nagsimulang kumanta. Maniwala lamang, lahat ng bagay ay posible. Mananampalataya lamang. Ang Diyos ay nag-aayos na makipag-usap sa atin. Naririnig namin. Magandang umaga, mga kaibigan. Ang aming mga puso ay nagagalak na marinig lamang ang tatlong simpleng salita na ito. Tinawag lang akong kaibigan ng propeta. Pagkatapos ay sasabihin niya sa amin, miss ko kayong lahat. Ako, wala akong pakialam kung saan ako papunta. Hindi yun. Hindi ikaw. Mayroon akong mga kaibigan. Saan man sa buong mundo. Ngunit ito, hindi kayo lahat. May isang bagay tungkol sa maliit na grupong ito na hindi ko alam. Naiisip ko sila, wala kong isang grupo sa lupa na alam ko na nanatili sa tabi ko tulad ng grupong ito. Naway hayaan tayo ng Diyos na maging di makapaghihiwalay upang sa karian na darat. Naway tayo'y magsama-sama ang ating dasal. Anong dakilang pahayag ang ihayag sa atin ng Diyos ngayon? Anong maririnig natin? Marahil ay narinig na natin ito ng marami. Maraming beses noon, ngunit ngayon ay nagiging iba at hindi gaya ng ibang araw noon. Ano ito? Ang pagkain ng mananampalataya. Tinapay na handog mula sa langit na ating pagpipistahan. Ang tinapay na handog na para lamang sa atin, ang kanyang nobya. Ang sikina kaluwalhatian sa ibabaw ng tinapay na handog na iyon, ang pumipigil sa atin mula sa pagkasira. Ang mga tagalabas ay tumitingin sa amin at nagtatanong, ano ang ginagawa ninyo? Nakikinig ka lang sa tape? Talagang kakaiba kayong mga tao. Luwalhati, kami ay napakasaya at lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa pagiging oddballs. Mga hangal para sa Kanya at sa Kanyang pinagtibay na salita. Nagagalak tayo sa pagsasabi sa mundo, oo, naniniwala ako sa tape ministry. Naniniwala ako sa press play. Naniniwala ako ito ang pinakamahalagang buses na maririnig mo. Oo, naniniwala ako sa pagbabalik ng mga tape sa pulpit. Kapag naalis na ang tabing ng mga tradisyon, makikita mo na ang Diyos ay ang Diyos pa rin ng kanyang salita. Tinutupad pa rin niya ang kanyang salita.
Siya ang Diyos, may akda ng kanyang salita. Ano man ang gawin o sasabihin ng iba, pinaniniwalaan namin ito. At pagkatapos ay kumikilos kami ayon dito. Kung hindi mo ito gagawin, kung gayon hindi mo ito pinaniniwalaan, wala ka sa likod ng belo. Ang belo na iyon ay ang pag-aari ng isang tao. Ang mensaheng iyon ay isa. Umaasa ako at nagtitiwala na mayroon kang espiritual na pangunawa sa kung ano ang sinisikap ng Diyos na mapunta sa simbahan nang hindi sinasabi ito ng direkta. Kita mo, ito ay isang bagay. Minsan kailangan natin magsabi ng mga bagay sa paraang maaring humina ito. Maaring magdulot ito ng ilan na lumabas. Ang ilan ay umalis. At ang ilan ay sa para pag-isipang mabuti. Ngunit ginawa iyon ng may layunin. Dapat itong gawin sa ganoong paraan. Ang salita ay nahayag sa propeta ng Diyos. Walang grupo. Mga Pariseo o mga Saduceo, isang sikta o isang angkan. Ito ay ang propeta. May isang tao ng Diyos. Hindi niya nakuha ang 2 o 3 magkakaibang pag-iisip. Kinuha niya ang isang lalaki na sa kanya ang salita at siya lamang. Pagkatapos ay maaring sabihin ng ilan, ang ibig mong sabihin ay sadyang gagawin ng Diyos ang isang bagay na tulad niyan? Siya ay tiyak na ginagawa pa niya. Tulad ng sinabi nila, daang-daang taon na ang nakakadilipas, naririnig natin ang parehong bagay ngayon. Ngunit may iba pang mga tao rito na tinawag ng Diyos. Tama yan. At hanggat sila ay sumusunod at nagpapatuloy. Amen. Ngunit kapag sinubukan ng isang tao na umakyat at kunin ang posisyon ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa ating propeta, na kanyang itinalaga na gawain iyon, kailangan natin manatili sa pinagtibay na salita, ang tinig ng Diyos para sa ating panahon. Pansinin, kamatayan na lumayo rito ngayon. Dapat kang pumasok dito sa pamagitan ng tabing na ito. Kung hindi mo gagawin. Paano ang Diyos ay maawa sa kanila? Ngunit alalahanin kung ano iyon na ang Diyos ay nagpapakita kung ano ang nasa likod ng tabing iyon. Panuorin kung ano ang nasa likod ng tabing. Ang salita. Ano ang nakatalukbong nito? Ang salita. Ano ito? Ito ay nasakaban. Ang salita na itinago ng tabing iyon. Kita mo? At si Jesus ang salitang iyon. At siya ang salitang iyon. At itinago ito ng tabing ng kanyang laman. Para sa amin, ito ay isang pagpapakita. Ito ay hindi na isang salita. Ito ay isang katotohanan. Amen. Alam natin sa iba na tayo ay mga kaibang tao at maaaring parang baliw sa mundo. Ngunit ito ay nagpapalapit sa lahat ng tao sa Kanya. Halina at maging treated sa salita sa amin ngayong linggo sa alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville. Habang naririnig namin ang propeta na nagsasabi sa mundo kung paano tayo ang kakatwang tao. 64-0614E. Aming ipinagmamalaki at sobrang papasalamat na sabihin tayo ay Brother Joseph Branham. Mga banal na kasulatan na dapat basahin bago marinig ang mensahe. Ang unang sulat ni Pablo na apostol sa mga taga-Korinto, unang kabanata. Sapagkat ang pangangaral tungkol sa krus ay kamangmangan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na naligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at iwawala ko ang pangunawa ng marurunong. Nasaan ang matalino? Nasaan ang tagasulat? Nasaan ang nakikipagtalo sa mundong ito? Hindi ba ginawang kamangmangan ng Diyos ang karunungan sa sanglibutan ito?
sapagkat pagkatapos na sa karunungan ng Diyos, ang sanglibutan sa pamagitan ng karunungan ay hindi nakilala ang Diyos. Nilugod ng Diyos na iligtas ang mga nagsusumpalataya sa pamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Sapagkat ang mga Hudiyo ay nangangailangan ng isang tanda at ang mga Grego ay naghahanap ng karunungan. Ngunit ipinangangaral namin ang Kristo na napako sa krus sa mga Hudiyo ay katitisuran at sa mga Grego ay kamangmangan. Ngunit sa mga tinawag, maging mga Hudiyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay mas marunong kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay mas malakas kaysa mga tao. Ang ikalawang sulat ni Pablo na apostol sa mga taga-Korinto, 12 na kabanata. Ako ay naging tanga sa pagmapupuri. Pinilit ninyo ako, sapagkat ako'y nararapat na purihin ninyo, sapagkat sa anuman ay ako'y nahuhuli sa mga pinapangunahing apostol, bagaman ako ay wala. Ito ang nagtatapos sa sulat. Pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.